tingin ko, NXT, mali ka. Hindi 100 to 150 kilometers lang ang maaabot ni NXT Silo Pro. Yung range test namin, naging rain test at naging baha test pa nga. What's up, kamusta mga ka-electric? This is EV Yahemoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So for today's video, magre-range test tayo ng NXT Silo Pro papuntang NXT San Fernando, Pampanga at pabalik dito sa Marilao, Bulacan. So ang estimated po namin na babiyahihin natin for today is 60 kilometers papunta, then 60 kilometers pabalik dito. So all in all, 120 kilometers. So titignan natin kung kakayanin niya yung balikan ng single charge lang at kung meron pang matitira sa battery. So ngayon, magche-check tayo ng BMS para makita natin na 100% yung battery ni NXT Silo Pro. Ayan, as you can see, naka 100% po siya, 85 volts. So 85.20 something. So from time to time po, magche-check po tayo ng ating BMS para makita nyo po kung ilan yung magiging konsumo ng ating battery sa ating biyahe ngayong araw. So tara, samahan nyo kami ngayon bumiyahe. And for today's video, kasama po natin si Voltaris Pro at syempre ang tropa natin na si Tokwa. Ayan. So ngayon, babiyahe tayo kasama si NXT Silo Pro at si Voltaris Pro papunta sa NXT San Fernando, Pampanga. Tara, ibiyahe tayo! At lagi ko ngang paalala sa mga nag-e-bike kagaya ko, ugaliin nating magsuot ng helmet malayo o malapit man ang ating pupuntahan. Hindi lang basta dahil sa sinasabi ito ng batas, kundi para na rin ito sa safety mo. Pagka-gear up nga namin at pagkaayos ng aming mga kailangan, ay nag-decide na rin kaming umalis at bumiyahe. Umalis nga kami ng magandang sikat ng araw, pero maya-maya nararamdaman namin na unti-unti nang pumapatak ang ulan. Habang nagdadrive nga kami ay nagdadasal pa kami na sana huminto o kaya di na lumakas yung ulan, kaya lang parang hindi ito mangyayari. Kaya nga ito, nag-decide na kami ni Tokwa na magkapote kasi feeling namin hindi na ihinto ito. Pero hindi ko alam, parang pinagtitripan niya hata kami ng panahon. Ilang kilometro pa lang yung dinadrive namin, ito bigla na namang umaraw. Kaya para hindi tiis guhapo sa init, nagubad uli kami ng kapote. At this moment, andito na kami sa may Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan. Pero hito nga't may natatanaw kami na parang sa papupuntahan namin parang bubuhos ang ulan. Smooth lang naman ang aming biyahe at nandito na kami sa Giginto, Bulacan, pamalolos na po siya. Take note lang din sa range test na ito, sa aming papunta, usually gear 2 and gear 3 yung ginagamit ko kasi nabibitin ako sa gear 1. As someone kasi na nasanay magpatakbo ng mabilis, nakukulangan ako sa 30 to 40 kph niya sa gear 1. At heto na naman nga tayo mga ka-EViyahe, paglagpas natin ng Robinson's Place, Malolos, bumuhos na naman yung ulan, kaya eto, hinto na naman sa gilid at magkakapote na naman kami. Sa una, hindi ganun kalalakas yung patak pero maya-maya bumuhos na nga ng malakas. Kaya heto, nag-secure muna kami ng mga gamit namin na mababasa. At ito nga yung range test namin, naging rain test pa ngayon. Wala kaming dalang kahit anong motor cover at wala rin naman kaming masisilungan ng mga e-bike namin. Kaya heto, sige, hinayaan lang namin siyang mababad sa ulan. At maya-maya pa nga, chinek ko si Voltaris Pro at si Silo Pro. Ito siya guys, gumagana pa rin at walang problema. Waterproof naman yung mga panel display nito, kaya okay lang kahit mababad siya sa ulan. Bandang Kalumpit, Bulacan, nakakita kami ng Jollibee and kumain kami ron. Dahil hindi pa rin naman kami nag-aalmusal ni Tokwa, pero hindi na kami nakapag-video doon guys kasi sobrang lakas talaga ng ulan. After siguro ng mga 40 kilometers na biyahe namin mula Marilao, Bulacan, finally guys, ito nga nakarating na kami sa Arco ng Pampanga. Syempre, nagpicture at nagvideo tayo dito. Patunay na si Silo Pro at Voltaris Pro nadala na natin sa Pampanga. Along the way nga guys, hindi na kami nakapag-check ng mga BMS namin. Gawa nga ng medyo hassle dahil sa malakas ang ulan. Ngayon kasi ang priority namin ay makarating na lang ng San Fernando, Pampanga. 2 hours lang kasi sana ang biyahe namin kung hindi kami tumigil-tigil gawa ng malakas ang ulan. Pagdating nga dito sa Pampanga, grabe yung mga bahang nadaanan namin, napakarami. Kaya talagang subok na subok itong si Silo Pro. Yung range test namin, naging rain test at naging baha test pa nga. Hindi naman sobrang malalalim yung mga bahang nadaanan namin, pero naging sapat naman tong patunay na kahit matalsikan yung mga ilang parts ng e-bike nito, wala naman kayong magiging problema. Maya-maya pa nga guys, at narating na rin namin itong NXT San Fernando, Pampanga. Kung interesado kayong mag-visit sa kanilang store, pwede nyo silang puntahan at masasearch nyo sila
sa Google Maps. After makapag-parking at makapag-settle ng konti, nag-start na rin ako mag-check ng BMS ng 2 units. So ayun nga mga ka-EViyahe, nandito na tayo sa NXT San Fernando, Pampanga. Ito nga yung destination natin kung saan nag-range test tayo ng NXT Silo Pro at sinama na nga rin natin si Yuki, yung ating NXT Voltaris Pro. So based sa ating Google Maps, mga 59 kilometers mula Marilao, Bulacan papunta dito. Pero based sa GPS tracker kasi, around 57 to 58 kilometers. So, konting difference lang naman, mga 2 to 3 kilometers. So, nag-check tayo ng GPS ni NXT Silo Pro. So, sabihin na nating 57 to 59 kilometers yung tinakbo. Ang kanyang BMS reading, 70% po. So, tumakbo na siya ng 57 or 59 kilometers, 70%. So 30% lang yung nabawas sa kanyang battery. Biruin nyo, how much more pa? Babalik pa po kami ng Marilao, Bulacan, another 57 to 59 kilometers. So i-round off na natin, sabihin na natin 120 kilometers. So pagpalagay na natin 30% lang ulit mababawas, so ilan na yun? Meron pang natitirang 40%. So tingin ko, NXT, mali ka. Hindi 100 to 150 kilometers lang ang maaabot ng 72 volts 65 Ah ni NXT Silo Pro. Okay? Dito naman tayo kay Voltaris Pro. Ang reading ng kanyang BMS, same lang naman sila ng tinakbo, ganun din, 57 to 59 kilometers din. So 63% po yung kanyang battery. So mapapansin nyo, bakit mas malaki yung bawas ng kay Voltaris Pro? Kasi po, mas mataas po yung motor hub tsaka controller ni Voltaris Pro kumpara kay NXT Silo Pro. So kung gusto nyo ng city ride na medyo tawag dito, medyo tipid sa battery pero hindi ka naman mabibitin pagdating sa bilis ng takbuhan, pwede ka dito kay NXT Silo Pro. So ayun guys, mag-update ako sa inyo mamaya ulit pag nakabalik ulit tayo ng Marilao, Bulacan kung ilan na lang yung natitirang battery percentage or voltage ni NXT Silo Pro. Isasabay na rin natin yung ating e-bike na si Yuki na NXT Voltaris Pro. Kung gusto niyo pong malaman yung mga available na e-bikes nila dito sa may NXT e-bike PH San Fernando, Pampanga, pwede niyo pong i-check yung in-upload kong video sa naging NXT store visit natin dito. Mga alas 4 nga ng hapon, nag-start na ulit kaming bumiyahe mula San Fernando, Pampanga pabalik ng Marilao, Bulacan. Sa tansya namin ng oras ay 2 hours uli ang biyahe namin. At sa aming pag-uwi, buti na lang wala ng ulan kahit papano ay tumila na. Kung meron man ay medyo paambon-ambon na lang. Kung ano yung dinaanan namin papunta, yun din ang aming dadaanan pa uwi at kita nyo naman ngayon baha pa rin yung ating dinadaanan. Pero so far wala pa rin namang problema dito kay NXT Silo Pro kaya ngayon masasabi ko na baha tested na rin siya. Ang huling kain namin ni Tokwa ay sa Jollibee pa before lunch kaya nung nakakita kami ng makakainan kahit tuhog-tuhog lang ay kumain na rin kami. At after namin kumain magmerienda ito 67% tayo sa BMS at ngayon guys dahil malaki-laki pa yung tira sa ating battery masasabi ko gear 2 at babad ako sa gear 3. Was all the way pero pag may gantong baha ay talaga namang hihintuan natin kasi baka mamaya may lubak na malalim. Sa ngayon hindi ako nagtipid ng battery pero kung tama lang yung piga nyo baka mas malayo pa yung mararating ninyo. At pagdating nga namin uli dito sa may arko ng Pampanga nag-check ulit tayo ng BMS and as you can see naka 60% siya mula NXT San Fernando, Pampanga. Dire-diretso lang yung biyahe namin was all the way basta maluwag yung daan para makauwi rin agad at talaga namang natutuwa ako sa hatak nitong NXT Silo Pro. I-heads up ko na lang din po kayo sa naging range test natin. Ang range po nitong NXT Silo Pro ay pwedeng magbago depende po sa bigat ng rider, sa driving habit, sa road conditions, at kung gaano karami yung pataas o palusong na dadaanan mo. Dito po sa range test natin ay wala akong angkas at ang bigat ko ay 75 to 80 kilos. Ang madalas na ginamit ko sa range test na ito is gear 2 and 3 tapos pag pauwi halos puro gear 3 na. Nung malapit na nga kami sa boundary ng Giginto, Bulacan, nag-wee break lang muna kami saglit at nag-check ako ng BMS. Guys, 53% pa yung natitira. Ito palang naging ruta ng ating range test is mostly puro flat surface lang naman po. Ang usual na mga paahon lang na dinaanan namin is pagdadaan kami ng mga tulay. Isang nagustuhan ko pala dito kay NXT Silo Pro ay maliit lang siya kaya maisisingit mo talaga lalo na sa mga traffic na kagaya nito. Bago nga matapos itong ating range test, isi-share ko lang uli yung specs nitong ating NXT Silo Pro. Ito po ay naka motor hub na 2000 watts, naka 72 volts 65 Ah na life of 4 battery at ang controller nito ay naka Votol EM80. And so
So ayun nga guys, nandito na ulit tayo sa may Marilao, Bulacan, dito sa aking bahay. At past 6 PM nakarating din tayo, and to, checking tayo ng battery. Una nating i-check si NXT Silo Pro, ang kanyang BMS reading ay meron pong natirang 38% sa kanyang battery after ng ating almost 120 kilometers na biyahe. Talaga naman sobrang tipid, and ngayon mag-check naman tayo ng BMS ni Voltaris Pro. Siya po ay may natirang 25%. Siya nga pala, ang driver ngayon ni Yuki na si Toko ay nasa 100 kilos din, kaya ganun. So ang masasabi ko, sulit na sulit ang range ni NXT Silo Pro. Kung hindi naman kayo mahilig magpatakbo ng mabilis, kung magi-gear 1 and gear 2 lang kayo, ang masasabi ko, pwede nyo pa siyang mapaabot ng 180 to 200 kilometers na range. Kung gagamitin mo lang siya pamasok sa trabaho o sa school araw-araw, ay aabot ng 1 week bago ka mag-charge. Kung babae ka naman at nag-iisip ka kung pwede ba sa babae ang NXT Silo Pro, pwede po at kayang-kayang i-drive ng mga babae. Kung magjowa kayo o mag-asawa na hindi naman ganun kabigatan at kalakihan, at gusto nyong gamitin si NXT Silo Pro panggala, pamamasyal, talaga namang swak na swak at pwede po. Bukod sa okay siya na may angkas, pwede pa kayong maglagay ng saddlebags or another mga gamit sa may footboard. Pagkatapos nakapagtali pa ako ng 2 camping chair dito sa may bracket ni Silo Pro. Nagpunta kami ng Philippine Arena at after mag-jogging, nakapag-stay pa kami doon at nakapagpahinga gamit yung mga dala naming camping chair. Overall, sa lakas, sa hatak, sa layo ng mararating, sulit na sulit talaga si Silo Pro kahit gamitin mo pa siya habang umuulan. Available sa maraming colors si NXT Silo Pro, katulad nitong beige, meron din siyang black, white, gray at dark gray. Ang SRP po nitong NXT Silo Pro ay around 68,000 pesos, pero nagva-vary po yon, depende po sa location kung saan nyo siya mabibili. Kung saan siya available, at para na rin malaman kung merong branch na malapit sa inyo, pwede nyo pong i-message si NXT E-Bike PH dito sa Facebook o kaya sa kanilang TikTok account. So paano, hanggang dito na lang mga ka-Iviyahe. This is Iviyahe Moto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. Hanggang sa susunod nating Iviyahe. Ride safe and keep safe.